Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video I am here in the heart of Cebu City at the Cebu Grand Hotel, and I'm super excited to try something special in their in-house restaurant, which is yung Cafe Lorenzo. So it is called Cebuano Merienda Cena. I found this unique food experience in Klook, so let's go. Okay guys, ito yung mga ano nila. So may mga coffee, syempre hindi mawawala yung coffee. May tableya, puto maya. May mga breads, ayan, lots of breads. Mga assorted desserts. And then this one is chorizo. Tapos may mga steamed rice, bibingka. Ayan. Then on this side naman, dinuguan. Ayan. So, tapos meron din dito mga ano yan. Yan. Ito masarap yung palabok. So, ayun lang. Mag-start na tayo. So, okay guys. Ang kinuha ko muna is coffee. Siyempre, hindi mawawala yung black coffee. And then, palabok. And then, siyempre, na-miss ko na itong mga to. Mga sapin-sapin. Tapos, palitaw. And then, kutsinta. So, ito lang muna. Ang sarap. Hindi pa nga natitikman. Sarap na yun, no? So, feeling ko naman kasi masasarap sila kasi nga parang yun yung mga hinahanap ko ngayon. Mga dessert ng mga kanya sapin-sapin. Tsaka tagal ko lang di nakakakain itong palabok. So ngayon na lang ako ulit makakatikim ito. Masarap siya. So dito ako pumaysa sa dulo kasi nga may mga tao doon nakakahiya mag-video. Hindi tayo pwede madumihan ngayon kasi puti yung suot natin. I love it. Sobrang sulit ito. So, nag-start nga pala yung merienda ng 2 o'clock. And then, hanggang 5 siya. Pero, papayagan ka naman nilang tapusin yung food mo until 6 o'clock. Okay, 1 down. Naubos na natin yung palabok. So, proceed naman tayo dito sa ating mga kakanin. Tapos, hindi na rin ako makapag-antay na makakain ng bread. Ang sarap ng sapin-sapin nila. Super smooth yung texture niya. Tapos, ang sarap niya. Para siyang hindi siya masyadong matamis. Tapos yun nga, tapos yung
ano niya, super smooth. Ito naman tayo sa Palitaw. Masarap din. Actually, ganito yung mga favorite ko na mga mahilig ako sa mga kakanin. Basta lahat ng anything na matatamis. Masarap. Kuchita naman tayo, guys. Masarap. Tsaka I like it na malamig siya. Perfect na perfect. Nga pala, today is August 27. So, nung Monday, kasi diba parang pag magbubook ka ng saklo, so ilalagay mo dun yung date kung kailan mo siya gagamitin. So, August 25 is nagbook ako dito. But unfortunately, pagdating ko dito, close yung restaurant since holiday daw. So, pumayag naman sila na the next day or day after tomorrow na bumalik ako. So, ina-allow naman nila yon. So, yun lang. Masarap. Ito naman tayo ngayon. So, parang ano siya. Ito kasaba, kumuha ako ng kasaba kasi di ako nakakuha kanina. Kasi hindi ko alam yung mga tawag dito actually. Pero ito I think medyo may pagka-cheesecake. Tikman natin. Sugar is waving. Masarap siya. Itong kinakain ko ngayon, cake texture siya. Tapos parang, kung alam niyo yung dulce ng Goldilocks, may pagka-ganun siya. May pagka-caramel flavor. Tapos ito naman, parang butterscotch ano. Food for the gods. Medyo dumadami na yung tao. Ito naman tayo. So, blueberry yung nasa top niya. Tapos, it has graham crust. Typical na cheesecake, you know, blueberry cheesecake. Pero masarap. Ayan, so, dito na tayo ulit. So, binago ko yung angle ng camera ko kasi wala pa naman tao dito sa likod. So, feeling ko mas maayos dito. So, kumuha ako ng dinuguan and puto. This one.
And then, binignit, pero sa Manila, ano siya, para siyang yung sa atin yung bilo-bilo, pero dito binignit yung tawag sa kanila. So, parang same lang din naman. So ito, pakita ko sa inyo. So let's taste first the binignit. Hindi siya masyadong matamis, which is okay, para hindi tayo masyadong masuya. Yun din, mga saba, kamote, taro, yun din kung ano yung mga ingredients nung ginataang bilo-bilo, yun din yung ingredients na to. May sago, pero may kakaiba siyang lasa na nagdi-differentiate dun sa bilo-bilo, ginataang bilo-bilo natin sa dito. Hindi ko palang ma-distinguish kung ano yun. Siguro yung ano, para siyang maliliit na, alam mo yung texture ng sago pero maliliit, super liit siya. Ito medyo buong ganun. Ito. So, let's try naman yung puto dinuguan. Di ba kasi sila, sabi nila, perfect parang combination yung puto and dinuguan. Pero parang ngayon ko palang ata siya itatry na ganun. Ayan. Ang sarap ng dinuguan nila. O baka dahil ang tagal ko nang di nakakakain ng dinuguan. So, na-appreciate ko yung lasa. Masarap siya. Walang lansa factor. Ginger agad kasi nakain ko. Actually, ako lang yung kumakain mag-isa. Lahat sila may mga kasama, the family or friends. Ako lang mag-isa. Tingin ko ang uulitin ko yung sapin-sapin. Bali, konting serving lang yung mga nilalagay ko para siguradong mauubos ko. Ay, gusto ko lang kasi talagang tikman. So, kung ano yung masarap, yun yung uulitin ko. Medyo kinakagat tayo ng lamok dito for today's video. May lamok. Kagating kasi ako ng lamok eh. So, this one is chorizo de Cebu. Something ganun. Parang. Tapos ito is cold budbud. Parang suman version siya ng Cebu. Tapos best paired daw siya with hot chocolate. So, kumuha ko ng tableya na hot chocolate. Kasi this one is biko and this one is steamed rice. So, ito try natin yan. First, itatry ko muna yung chorizo. Isang slice lang talaga kinuha ko kasi hindi ko naman talaga siya mauubos. Tapos this one, hindi ko alam kung radish ba to or papaya or ano. Papaya. At syarang papaya, ang sarap na. Pantanggal ng umay. Sarap.
This one is the chorizo. Para siyang yung ganisa na matamis. Ganun yung lasa niya. Next is try natin yung budbud. Yung itsura niya, yung suman na puti, yung walang lasa pa lang, yung parang in-steam lang ito siya. Yun lang, yung nilalagyan na asukal. Yung favorite ko yun. So best paired daw siya with chocolate. Medyo parang maraming sabit-sabit. Parang maraming sabit-sabit dito sa chocolate na tableya. Hindi siya yung parang marami siyang granules, parang ganun yung texture niya. Tsaka lasa talaga siyang yung cocoa powder. Kasi 'di ba, yung tableya parang matapang siya na chocolate. Pero okay siya. Siguro dapat nilagyan ko ng sugar kasi gusto ko to na may sugar. So hindi na ako nakakuha. Yung unang sip ko dito sa may tableya, parang ano gumuhit dito sa sa lalamunan ko. Buti na lang konti lang kinuha ko, pang hanggang dito lang. Kasi gusto ko lang talaga siya i-try. Next natin is biko. Pero yung biko nila dito, merong sesame seed. Sesame seed. Ang sarap na nasa top niya. Yung parang caramelized sugar, parang ganun. Okay siya kasi hindi ito matamis yung part na to. This one is not matamis, pero yung top niya, siya yung nagbibigay ng flavor dun sa pinaka biko. So, itong steam rice, parang steam rice lang talaga siya. Yung kanin lang na parang malagkit, ganyan. Taste natin. Kanin lang talaga siya, rice lang. Rice lang talaga siya na naka-wrap lang dito sa banana. So, para siyang yung, alam mo yung pag nagsaing ka na maraming tubig, yung sobra sa tubig, ganun lang. Parang hindi ko na masyadong gusto to. Parang ito lang yung hindi ko makakain nata. So, kumuha ako ulit ng coffee. Second cup na natin tong coffee. Tapos, bumalik ako sa sapin-sapin. Ito. Sapin-sapin, kutsinta, palitaw, tapos ito, empanada.
Tapos kumuha ako ng konting atsara para tanggal umay natin. So, let's try this empanada. Ano nasa loob nito? Mas masarap to empanada kung mga init pa siya. So that's it, guys. So I super enjoyed my merienda. If you're in Cebu, you can definitely try this merienda at Cebu Grand Hotel. Sobrang busog na busog ako. Grabe, worth it siya. So, yun. So, talagang na-satisfy niya ako. So, especially yung sapin-sapin. Gustong-gusto ko talaga siya. So, if you want to try this, you can book it at Klook for only 590, I think. So, ilalagay ko na lang sa description box. So, thank you po for watching. So, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. So, thank you so much.